Kasi 'pag ito bumalik, tapos iba na kwento, yun na ang ating pong 'di ba, yan na ang ating pong pinangangambahan na baka mangyari. Pati itong si Alcantara, matagal na po kasing hindi ho wala na, eh. Sigurado may kumakausap sa mga taong ito ngayon. Sigurado may kumukumbinsi dito, magbago ka ng statement. Si Alcantara po meron din siya sinasabi direct knowledge, direct personal knowledge, eh. Siya mismo naghatid ng pera, hindi po ba? Baka bukas makalawa 'pag lumantad na ito ulit, iba na kwento ng mga ito. Timing din ano, yung ating, panayam dito kay Professor. Kasi ako tinapos ko yung series sa Prime, tama sa Prime, Anong series yun? yung House of David, oo. Tinapos ko. Para bagang magsisimana Santa ang dating ano, ha? Pinanood ko Sige. magmula simula hanggang sa sabi ko, "Ay naku, oo, isa pa lang season ito." Yung laban ni David, kay Goliath, oo. Kasi si David po ang sumunod na hari, after Saul, diyan po sa Israel, yung bakbakan ng mga Palestino tsaka Israel noong pang sinaunang panahon. Pero si David, ano po, yun, parang ito ho kasing laban na ito ay maaaring ituring natin na David against Goliath. Kasi nga po sa naghaharing uri ito itong kalaban ngayon mga kapatid na mga Pilipino. Naghaharing uri for the longest time. Yung pagnanakaw. Na ito po ay ito po ay nalantad na lang ngayon kasi nga no choice na sila puputok na ito Hinug na kumbaga. Kasi nga sa sobrang dami, sa sobrang lawak, sa sobrang daming sangkot at laki ng pera, puputok na ngayon na pumutok na mga kapatid, how do you manage this? Papaano mo pangangasiwaan ngayon yung narratives dito? Saan ang ending nito? Opo, at mabuti nga po't ang mga Pilipino hindi natutulad doon sa mga 'di ba, ibang mga bansa at ibang mga lahi na naging marahas ang kanilang protesta. Kaya pasalamat pa po sa atin ang gobyerno ho dito na tayo po'y, nagiging ano lamang mapagpasensya pa at mahinahon sa usapin po ng dinadaan pa po ito. Opo, sa malaya pamamahayag lamang. Hindi lang po maitatanggi rin na nahahaluan minsan po ng violence gaya nung nangyari sa Maynila pero yun po iba naman ang may gawa nun. So ngayon mga kapatid, dito po sa usapin ng ating pong ICI, para lang ho natin maiklaro talaga ito baby girl. Kasi po parang talagang mag-iisip ka na may something. Bakit ika ho ninyo? Una, nagtataka rin po tayo, no, bakit wala pang naisasampang kaso, kulang pa bang ebidensya laban kay Saldico? Kasi hindi pa makapaglabas ng order na i-kansela ang passport Naunawaan natin may panuntunang girl, may panuntunan, opo, bago ka makapagkansela ng passport. At yan sinasabi ng DFA, tama naman kasi para may due process. Hindi po ba? Due process, okay. Pero bakit ang tagal? Kulang pa po ba ang ebidensya laban kay Zaldico? Hindi ba pupuwedeng maghain ng espesyal na mosyon sa Supreme Court ba yan, saan man, para lang ho mauna itong cancellation ng kanyang passport dahil nga po sa bigat ng iskandalong ito at laki ng halaga na pinag-uusapan dito? Para ho maobliga yung Zaldico umuwi at harapin 'tong mga akusasyon laban sa kanya. Pero sige, habang wala pa 'yan, ano po, at nangangako naman in fairness si Ombudsman na ipaliwanag niya kahapon, ito pong dadaanan na proseso, magsisimula 'yan sa evaluation. So dito po sa isinampa sa kanila ng DOJ itong DPWH, sila Vince Dizon o maging itong ICC. Opo, after ng evaluation may fact-finding. Yung fact-finding po malalaman na kung ito ba'y itutuloy na natin sa preliminary investigation? Kumbaga po, may sustansya ba ito?
Kasi 'pag nagsimula na, girl, yung preliminary investigation, ang sabi po ni ombudsman dito, 60 days maximum. Pasalamat na po daw tayo dun. Kasi dati po, taon ang binibilang diyan, preliminary investigation pa lang. Kaya nga po may parking na tinatawag. Patatagalin hangga't sa makatulugan na yung kaso. Preliminary investigation, kapag nangyari na yun na yung papasagutin yung mga respondent. After that, mga kapatid, yun na po yung paghahain, oo, sa Sandigan Bayan para sa kaukulang, prosecution. Yun ang dadaan ng proseso. And that is part of the system na sinasabi. Nauunawaan po natin 'to kasi nga po ipinapaliwanag ng ombudsman yung mga dadaan ng proseso na sabi nga, tama din kasi anuman pong butas po na maaaring silipin ng mga magiging akusado dito, hahanapin yan para po questionin yung dinaan ng proseso. Tama din po yun. Sa panig ng mga abogado, talaga naman dito, pag ipit na ipit ng kliyente mo, hahanap at hahanap ng kaparaanan yan para magkaroon ng butas na maaari nilang atakihin nang hindi matuloy yung kaso. Definitely po, katakot-takot na motion na nga abutin po natin dito. Ngayon, ito pong kaso ni Roberto Bernardo. Kasi kapansin-pansin, September 25 siya humarap diyan po sa Blue Ribbon. Bit-bit yung kanyang statement na nga po. At kung babasahin mo yung kanyang sinumpaang salaysay, girl, opo, dito, sa kawalan po ng sapat na panahon, affidavit ay Roberto Bernardo, etc., etc. May sinasabi po siya dito na kanya pong sinusumpaan ang salaysay na ito para din po sa kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Gusto rin niyang maging testigo ng Estado para din po siguro nga magkaroon siya ng bargaining na hindi lubos-lubos, no? Yung maipataw. Yung maipataw sa kanya ditong kaso. Pero again, yan po ay subject sa review pa rin ng DOJ. Tama. No? Kasi dito po humingi siya ng rekomendasyon sa Blue Ribbon Committee at sa pamunuan po ng Senado. May sinasabi siya dito, I attest and confirm that the names, dates, and transactions mentioned hereunder are based on my direct personal knowledge and have ample documentary support where necessary or desirable if given full opportunity to retrieve the same. Dito mga kapatid, meron siyang klarong-klaro personal knowledge. Yan lagi sinasabi ng mga abogado. Wala ka namang personal knowledge eh. Dito po, meron siyang ikinikwento. Mismo na siya ang kausap. Kasi kung tatandaan natin, si Bryce, si Alcantara, Si Henry. okay. Meron pang JP. Yes. Nagtatanggihan sila nung una. Oo. Pero eventually po, nagsalita na si Alcantara. si Boss Henry. Oo, si Alcantara. Okay. And then, pagkatapos ni Boss Henry, ito na, lumantad na yung boss ni Henry, Si Yusek Bernardo. ni si Bernardo. Okay. Dito mga kapatid, may sinasabi naman itong si Bernardo na yung mga scheme nitong dalawang ito, wala akong alam doon. Tinanong ko lang dito si Alcantara at yung nga daw sinasabi niya na, sandali lang, kanila yon. Pero may sarili sila ni Alcantara. Dito sa kanyang statement na ito. Kasi nga po mga kapatid, dito, hindi ko na isa-isahin may binabanggit siya na, meron pong ibinabaksak kasi nandito sa kanyang mga annex na pondo, doon pangalan sa ang program appropriations, nandito rin po May binabaksak na pondo sa ibang mga distrito at maging sa distrito nitong si Alcantara at mayroon silang sariling komisyon na paghahatian nilang dalawa at yung ito ang sinasabi dito ay depende sa kanilang kausap na proponent. Meron pong 25%, meron din pong 15%. At dito sinasabi niya, siya mismo naghatid ng pera. Mismong siya ang kaharap ng tao. At doon sa mga address na tinutukoy niya na pinuntahan niya.
Ito po'y napaka-importanteng testimonya. Opo. At sinasabi nga daw willing siya magbigay pa ng ilang pang detalye. Ito pong si Bernardo na humarap nung una sa Senado, humarap siya isang beses lang, maikse, October 1 sa ICI. Pero hindi na naulit. October, birthday na ngayon ni Ma'am Mary. Oo nga. Oo. Tita Mary Zapata, nauna pa ang birthday niya bago Hindi na magkaroon ito ng naulit. kaklaruhan dito sa nangyayari. Oo. At ang katwiran po ay may sakit nga. Hindi ba? Correct. Pero walang med-cert. Opo. At sabi, Dalawang- sabi nga ni David, Tatlong beses na postpone eh. Yung una, sabi niya, kailangan niya pa ng additional information dun sa kanyang magiging pahayag. Pangalawa, may sakit. Pangatlo, ito yung kahapon, may sakit ulit. Pero si Martin Romualdez, hindi naman sakit. Medical procedure ang sabi. Kaya na-postpone yun last time niya. Pero nung unang beses, umattend naman siya. Ano kayang procedure yon? dito ho mga kapatid, sa kwento nitong si Bernardo, meron na po ditong koneksyon sa Malacanang. Mismo. Sa kanya pong statement, may koneksyon yung isang tao umano. Doon niya ibinibigay. Pero meron siyang sinasabi na final recipient daw po ng pera. Anyway, so ito pong si Bernardo ngayon na pinayagan na naman po na ma-excuse. Pero hindi nga natin alam kasi ang sabi po ng spokesperson ng ICI, to follow. Kasi hihingiin nila yung medical certificate. Kumbaga, okay, sige. Hindi ka makakarating. O sige, padala mo dito ha, medical certificate mo ha. As in, para bagang hindi importanteng tao. Para bagang walang bigat ang kanyang testimonya. Para bang hindi ito main character na hindi siya makakarating kasi may sakit. May sakit ulit eh. May sakit na naman. Hingiin namin yung medical certificate. At November 11 ka lang sumalik. Ano to? Di ba? Kaya tuloy naghihinala na ang marami. Di ba? Ano to? Anong nangyayari dyan? Secretary Babe Singson, please, magsalita ka naman. Bakit ganito? Di ba? Ba't ka pumapayag na nangyayari yan? Mawalang galang lang po. Kasi pag ito bumalik, tapos iba na kwento, yun na ang ating pong, di ba? Yan na ang ating pong pinangangambahan na baka mangyari. Pati itong si Alcantara. Matagal na po kasing wala na eh. Sigurado may kumakausap sa mga taong ito ngayon. Sigurado may kumukumbinsi dito, magbago ka ng statement. Si Alcantara po, meron din siya sinasabi, direct knowledge direct personal knowledge Siya mismo naghatid ng pera. Hindi po ba? Baka bukas makalawa, pag lumantad na ito ulit, iba na kwento ng mga ito. Kasi nga po ngayon, para baga pinahuhupa mo muna, you control the narratives and eventually, boom! Ito na mga pagbabago. Kasi siguro ang hinihintay, di ba? Yung tiyempo. Kung kailan lalabas yung mga pagbabago ng statement. Kaya ang tanong, ikaw na nakikinig ngayon, papayag ka ba? Na ganun-ganun na lang ito? Hindi ka Hindi ba? galit? Ay, naku Hindi ka po. pa rin galit? Hindi ka pa rin sasama sa November 30 rally? Hindi ka sasama doon sa maliliit na protesta? Ewan ko na Sabi lang mo po, nga kahapon, kung ikaw Pilipino ka, ninanakawan ka na pagkalaki-laki, di ka pa rin galit? Ay, there must be Talaga. something wrong. There is something really, mga kapatid. Talaga pong nakaka-insulto na po ito sa katalinuhan ng mga Pilipino. Hinahayaan na po natin, sige na nga, gumastos tayo dito sa ICI na ito. Sige na nga, pero ngayon, itong mga pangyayaring ito, parang bagang sampal na sa atin ito Hindi mo alam ang nangyayari pagkatapos yung medical certificate to follow. Again, compassion sa taong may sakit, fine. Pero, hello, pakita niyo po sa amin. Hindi po ba? At muli, abangan natin kung ano na magiging statement ng mga taong ito. Kapag nagbago ng kwento ito, yun na po yung sinasabi ko ngayon pa lang. Think about the people. Serve the people.